kanyang mga alagad ay muling lumabas ng lungsod. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng higos hanggang sa mga ugat nito. So there was fulfillment of what Jesus said. Verses 21 to 25. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpaan ninyo. So ang paksa natin ngayon ay paano nangyari sa reality ang binigkas na salita. Na ang pakinabang natin ay paano pangyayarihin din sa realidad ang mga binibigkas at inuusal natin sa dasal. Yun ang topic. Hindi natin gagawing topic na bakit naman yung puno ng igos ay naluoy, hindi naman talaga panahon, hindi naman season, bakit kailangan siyang maluoy? That's another topic and it has something to do with the temple. But we will discuss that another time. So, paano magiging material reality ang dasal, ang usal, ang hiling? How to receive from the kingdom of God. Mark 11:22, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Have faith in God. So, faith ang central thing here. Not thought, not knowledge, but faith. Kasi kung knowledge ang paandarin natin, itatanggihan natin yung kwento kasi parang walang logic na hindi naman talaga panahon ng prutas ba't hahanapan ng prutas? No, hindi knowledge ang papaandarin natin ngayon, faith. Thought, knowledge could be opposed to faith. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, for we live by faith, not by sight, or not by knowledge, not by reason. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita o nalalaman. Faith should not be limited by knowledge. Why not? 1 Corinthians 13:9, for our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan natin magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Kaya yung knowledge, hindi yan thoroughly reliable. Faith should not be limited by shallow knowledge of and on natural law. Ngayon, nagkaroon na tayo ng mga teachings on natural law. May magtatanong, nag-o-oppose ba yung sinasabi nyo ngayon at yung noon? Dahil sabi nyo, dapat irespeto ang natural law. Yes, irespeto ang natural law. Pero, hindi dapat ilimit ang sarili din sa natural law. Dahil meron din naman talaga miracle. At may mga bagay na lampas sa natural law, at yan ay another topic. Ang mahalaga, kung may dalawang points, point A, sinasabi, respect natural law. Point B, merong miracle, that ang faith should transcend and be above knowledge. Well, take points A and B as both correct. And all the points in between them, para sa iyong buhay, makapag-operate ka sa A, sa B, or between A and B, kung alin ang hinihingi ng pagkakataon at kung ano ang makabubuti sa iyo. The truth is not always just one point. Sometimes there are 2 points, 3 points, or more points, and all the sub-points in between. Kaya dapat nakikiramdam din. Hindi one-track mind. Hindi one-dimension or unidimensional mind. Dapat hindi rin two-dimensional. Dapat 3. Merong length, merong width, merong height. At may mga iba pang dimensions, i-claim ng iba. But that's not our topic now. Luke 5:5, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Kasi sabi ni Jesus, umaga na yon, tapos na ang fishing time, bumalik kayo sa dagat at ihagis nyo dun yung lambat nyo para kayo may mahuli. Common sense sa mga mangingisda, hindi na pwede mangyari yun kasi maliwanag na yung araw, hindi na pupunta sa ibabaw ng tubig yung mga isda, nandun na sila sa malalim. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo, patuloy ni Pedro, ihuhulog ko ang mga lambat. In other words, sabi ni Pedro, kung makikinig kami sa common sense namin na fisherman, and you are not a fisherman, you are a carpenter, hindi namin gagawin yan. Pero hindi kami makikinig sa knowledge kasi meron kaming faith. Babalik kami sa laot, huhulog namin ng lambat. And sure enough, nakahuli nga sila ng maraming isda. John 11:39. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus.
yung batong nakatakip sa libingan ni Lazarus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Para namang hindi alam ni Jesus na ang nangangamoy dapat ang bangkay. Here again, knowledge says, hindi dapat buksan yung libingan. But faith says, yes, buksan. Kasi sabi ni Jesus, at nanaigang faith, lumabas ng buhay si Lazarus. So, sa buhay natin, be empowered by belief. By faith in the deeper, higher, wilder force of natural law. Be empowered by spiritual law. Sa buhay natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, hindi lang lahat ay limited ng science, hindi lang lahat ay limited ng nature. Merong X factor yan. The God factor, the miracle factor, the faith factor. At dapat alam natin kung kailan mag-ooperate on natural law at kung kailan on supernatural or spiritual law or kung kailan pwedeng sabay. Matthew 14:28. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Kasi si Jesus nasa tubig, nakatayo sa tubig, sila Pedro nasa bangka, madilim. Sabi ni Pedro, kung kayo pa talaga po yung nandyan sa tubig na yan, tawagin niyo ako, lalabas ako sa bangka, tutungtong ako sa tubig, at lalapit ako sa inyo. At alam natin, na naig yung faith ni Peter kesa sa law of nature, di siya lumubog. For a while. Nature and spirit are one. The visible and the invisible are one. Therefore, the impossible becomes possible. Merong ganon sa buhay natin. Matthew 14:29. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came to Jesus. Faith over matter. James 5:17. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Again, faith over natural law. Mark 11:22. Have faith in God, meaning not in people, not in nature only, not in knowledge only, not in limits. Knowledge can limit. Faith becomes a liberator from all the limitations. Dapat agree ang faith and knowledge. Dapat one. Pero dapat submit sa faith ang knowledge para magkaroon ng oneness. Kung magiging sagabal ang knowledge sa pananalig, dapat itong ipasailalim sa mas mataas na law, the spiritual law. Mark 11:22-23, Jesus answered, Truly I tell you, if anyone says to this mountain, Go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes what they say will happen, mangyayari yun. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka dyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Pansinin natin ang sabi ni Jesus, if anyone says to this mountain, says means pronouncement, conclusion, confirmation, inutusan yung mountain. There is no doubt in the mind or in thought. There is heartfelt belief, meaning there's one mind and one heart. Dapat natin pag-isipan nito, anong ibig sabihin ng mind and heart? Ano ang role nito sa prayer, sa pananalig? Kasi dapat one in thought and feeling. Yun ang ibig sabihin ng buo ang loob, iisang loob, hindi nagdadalawang loob, hindi hati ang loob, hindi sira ang loob. Kailangan buo ang loob. At buo ang loob mo kung yung iniisip, nararamdaman, pinaniniwalaan ay isa. Hati ang loob mo kung nagpe-pray yung bibig mo, pagalingin niyo po ako, pero yung sabi ng isip mo, hindi ka gagaling, imposible yan. So, magkaiba yung sinasabi ng iyong bibig, magkaiba yung sinasabi ng iyong isip, at
at magkaiba yung nararamdaman mo, don't expect to receive a yes answer to your prayer. Ang discipline ng tunay na nananalig, ang discipline ng tunay na prayer ay yung mapag-isa mo kung ano ang sinasabi, ano ang pinaniniwalaan, at ano ang nararamdaman. Dapat ma-develop yun. Kaya mahalaga yung personal prayer, mahalaga yung quiet time, mahalaga yung meditation, kasi sa pag-iisang ganyan yan ma-develop. James 1:6-7, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong ganyan. You pray ka ng pray pero hindi ka naman naniniwala sa prayer mo. Kaya mahalaga mag-pray ka ng mataimtim, mag-isa, tahimik, at i-develop mo sa kalooban ng iyong puso na paniwalaan yung gusto mo, na paniwalaan yung salita mo, yung prayer mo, at ito'y dumating sa punto na nararamdaman mo para tumalab. Mark 11:23-25. It will be done by the kingdom of God for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Pansinin, it is past, it is done. Sabi ko nun, kung ano man ang hinihingi mo, paniwalaan mong natanggap mo na, and it will be yours. So feel it, live it, act it, be one with your prayer. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. So nakita nyo, past tense? Anuman ang hinihingi sa panalangin, paniwalaan mo habang nananalangin ka na tapos na, natanggap mo na ang hinihingi mo. At pag napaniwalaan mo yon at naramdaman mo, hindi mo lang naisip, hindi mo lang binola yung sarili mo na naniniwala ka, naramdaman mo talaga na nangyari na yon, nararamdaman mo na yung effect sa'yo in a spiritual way, parang nandun ka na talaga kahit wala pa, dun pa lang mangyayari, dun mo pa lang matatanggap. When you believe, you see, you feel. And when you see and feel, when your belief is to the point of seeing and not believing it in your spirit, then it will happen. Pero hindi yun mangyayari kung hindi mo naman nararamdaman, hindi mo naman kiniklaim, hindi ka naniniwala, magpapaulit-ulit ka lang, magagasgas lang ang prayer mo, wala pa rin mangyayari. So the real challenge in prayer is this. Believing that you have already received it and thinking, acting, behaving, living like you already got it is what will realize the prayer. May prayer ka, pero naniwala ka na habang nagpe-pray ka pa lang na tinanggap mo na, tapos ang pag-iisip mo, ang kilos mo, ang iyong asal, ang iyong pamumuhay and lifestyle ay parang tinanggap mo na. Dahil nga naniniwala ka, tinanggap mo na, doon pa lang matutupad yung hinihiling. The believing starts while praying. So the challenge is to believe in God, in God's power and goodwill, that what is being prayed for will be received, in fact, has already been received. The challenge is to act, behave, live like what is prayed for had already been received. That faith is what will realize the prayer. At pag sinuri natin yan, makikita natin why so many prayers are parang unanswered. Why will heaven answer your prayer when you yourself do not believe in it? Pero, naniniwala ka sa prayer mo, naniniwala ka sa Diyos, tapos nararamdaman mo na, ipinapamuhay mo na, yung damdamin na yon at yung pamumuhay na yon na parang natanggap mo na, yun ang parang magnet na tatawag sa sagot sa iyong prayer
Pero pag wala yun, pag absent yung feeling, absent yung belief, walang tatawag dun sa sagot, hindi ka masasagot ng yes. For example, to receive money, live like you already got it. Anong ibig sabihin nun? Be at peace. Kasi nandiyan na yung pera mo eh. Be generous. Pwede ka na ngayong maging mapagparaya, mapagbigay. Kasi sabi, give, and it will be given to you. So, kung talagang nagpe-pray ka, nabigyan ka ni Lord ng resources, bigyan ka ng pera, bigyan ka ng mga kakayanan, at nananalig ka sa prayer mo, at nararamdaman mo na yun na nangyari na, kahit hindi pa, nauna yung pakiramdam mo, yung paniniwala mo, pagpapasalamat mo, anong effect sa behavior mo? Mabait ka sa kapwa, palabigay ka, kung ano man ang kaya mong ibigay. Kasi yun ang behavior ng mayaman na, yung meron na, yung hindi na nag-aalala at natatakot. Pero kung pray ka ng pray, nabigyan ka ng pera, tapos yung little money mo, little resources, little food, ayaw mong i-share sa iba, kasi baka walang dumating na blessing na kapalit, edi hindi ka naniniwala sa prayer mo, paano nga darating yung sagot? Halimbawa pa, to receive healing, believe like you already are well. Then you will receive the healing. To receive forgiveness, live like a forgiven person already. Yung humingi ka ng tawad sa Diyos, forgiving ka na sa iba. Kasi yung nakatanggap na ng pagpapatawad, nagiging forgiving. Pero hingi ka na hingi ng pagpapatawad, tapos ikaw hindi ka nagpapatawad, ibig sabihin hindi ka naniniwala na natanggap mo na yung kapatawaran, na pinagkuriputan ka ng langit, kaya kuripot ka rin sa kapwa. So, your prayer will not be answered. That is why Jesus prescribes private, personal prayer. Why? Because the believing, the shaping of thought that shapes behavior is a spiritual effort best done alone. Paano mo mapaparamdam sa sarili mo nung dumating na yung hinihiling mo? Paano ka maniniwala sa sarili mong prayer kung hindi ka may sapat na pag-iisa, sapat na katahimikan, sapat na privacy para disiplinahin ng iyong sarili na paniwalaan ang prayer mo, na maramdaman ang effect ng prayer mo to the point that that effect and that feeling will now realize what you are praying for. Paano mo yun magagawa kung ang daming tao, ang daming mong kausap, ang daming yung magpe-pray, kailangan madinig mo yung prayer niya, kailangan mag-amen ka, kailangan yung prayer mo maintindihan niya, so iisipin mo how to pronounce it well, how to say it well, yung volume ng boses mo, paano ka makaka-focus sa believing? Busy ka sa performance, busy ka rin sa pagiging audience. May benefit definitely ang group prayer, pero kung talagang gusto mo na maging napakamakapangyarihan ng iyong prayer life, habang nakikipag-pray ka rin with others, meron ka rin life with groups, dapat napakalaki ng iyong personal prayer. Malaki ang oras mo for personal meditation. Kasi doon walang hadlang, wala kang papakisamahan, papakiramdaman, you can take your time and you can use your own method how to believe in your own prayers. Paano ka magfo-focus na nag-iisip na tinatawag ng isip mo mula sa kalawakan yung sagot na kailangan mo. Needless to say, itong pagdarasal na pinag-uusapan natin na tahimik, makapangyarihan to the point that you are able to feel having received already, this kind of praying and believing needs instruction, training, practice, initiation. Kaya mga disciples ni Jesus, sabi nila, teach us how to pray. Hindi ibig sabihin na kung may natutunan tayong prayer sa ating religion, may natutunan tayong nakikita mga prayer ng iba, hindi ibig sabihin na yun na nga ang prayer na itinuro ni Jesus. Ang itinuro nga ni Jesus, napakalinaw. When you want to pray, go into your room, close the door, pray in secret. Bakit kaya kailangan ganon? Kasi kailangan mo ng napakalalim, mataimtim na focus ng meditation para yung espiritu mo makalipat mula dito sa mundong ito patungo sa kabila. Magkaroon ng tulay between you and the spiritual world. At madala ng iyong pananampalataya into your life yung sagot sa dasal mo. Kasi
na discipline mo ang sarili mo na paniwalaan at tanggapin, pasalamatan, isabuhay yung ipinagpe-pray mo. Hindi yung magkabaligtad yung real life mo at yung prayer life. Hindi yung sarili mong prayer, hindi mo mapaniwalaan. Nagpe-pray ka lang dahil baka sakaling sagutin, baka may mangyari, pero hindi ka naman naniniwala. Eh, huwag kang umasa. There must be something else to prayer that has been lost and forgotten, that needs restudy and rediscovery. Nung araw kasi na hindi pa masyadong regulated ang religion, katulad ni Jesus, nagpe-pray siya sa mga tahimik na lugar. Nagpe-pray siya ng gabi na, abutin ng ating gabi. Nagpe-pray siya ng madaling araw. Nagpe-pray siya mag-isa, ang tagal-tagal. Hindi naman sinabi sa Bible kung paano siya magdasal, except for John chapter 17. Hindi natin alam kung paano magdasal si Jesus. Hindi natin alam kung nagsasalita ba siya ng words o thought lang. Hindi natin alam kung hiling siya ng hiling o direction niyang inuutusan, sinasabihan yung mga bagay-bagay para sumunod sa kanya. Hindi natin alam yun. Kaya kailangan natin ng maraming personal time to pray. Makapa natin yung landas patungo sa powerful prayer. Makapag-improvise tayo without the regulation of others. Develop your personal prayer life. How did Jesus pray? Bakit mag-isa? Bakit sa mga bundok, sa lonely places? Bakit sa gabi o madaling araw? Why in secret? Hindi mo malalaman yan pag lagi kang naliligid ng maraming tao. Kailangang mataimtim, mapag-isang, magbulay-bulay, magnilay-nilay. At huwag punuin yung prayer mo ng puro shopping list, puro hiling, puro utos. Manahimik ka dyan at pakinggan mo ang tinig ng Espiritu para magkaroon ng saysay ang panalangin. And there's one condition to receive what you're asking for. Sabi ni Jesus, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Clear the coast. Linisin ang kapaligiran para walang sagabal sa prayer. Unforgiveness blocks the flow of blessings. Yung hindi pagpapatawad sa kapwa, bara sa panalangin yan. Grudges, anger, hatred, rejection of others, bara lahat yan. They are blocks to the flow of blessings. Meanwhile, love opens, clears the path of blessing. How will you be able to receive from heaven? Believe. Live it. Live what you believe in. Live it in spirit. It follows in truth, in material reality. Pagka naniwala ka na, naramdaman